para diretso na alive ang umaga mo. Na buhay ang dugo mo para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ngayon ng Biyernes. Thanks God, it's Friday, April 26, 2024. Sa ngalan ni Drew Nasino at Estrada Larino, kami po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. At ako naman po, si Laika Cuevas. Arangkada Balita. Narito na ang headlines sa Arangkada Balita. Ang deklarasyon ng Red at Yellow Alert status posible pang magpatuloy sa susunod na buwan. Ayon yan sa DOE, ang power situation sa bansa ay tinuturing ng krisis. Arangkada Balita. Mahigit 7,000 paaralan sa bansa nagpatupad ng alternative delivery mode. 30 lugar posibleng makaranas ng dangerous heat index ngayong araw. Arangkada Balita. Labor groups na katakdang magkilos protesta, taas sahod, ipinanawagan. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 30 katao patay sa heat stroke sa Thailand. Arangkada Balita. Ang balitang pampalakasan, pagiging kinatawan ng bansa, dream come true para kay Pilipino gymnasta Alea Finegan. Arangkada Balita. Para sa ating balitang showbiz, malamaestrong comeback hatid ng K-pop group na 17. Arangkada Balita. At sa ating viral news, 2 batang nagkabanding sa Boracay muling nagkita makalipas ang 14 na taon. Arangkada Balita. Sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, humalo na sa 14,016 na megawatts ang kasalukuyang power peak demand ng Luzon Grid dahil sa tumitinding init na nararanasan sa bansa, bunsod ng El Nino phenomenon. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, ang nabanggit na peak demand na forecast matapos lumagpas sa 13,917 na average demand ang Luzon Grid. Kinumpirma ng kalihim na posibleng magpatuloy ang yellow at red alert status hanggang sa susunod na buwan dahil sa naturang pagtaas ng peak demand. Dahil dito ay muling pinaalalahanan ng Department of Energy ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente upang makatulong sa energy conservation ng bansa. Arangkada Balita. Kaugnay ng balita ngayon, itinuturing ng krisis ng Department of Energy ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa Pilipinas. Ito'y dahil sa serye ng red at yellow alert status sa Luzon at Visayas sa gitna ng init ng panahon. Kaugnay nito, inihilan tulad ni Energy Secretary Rafael Lotilla sa kalamidad ang sitwasyon ng power supply sa bansa. Ayon naman kay DOE Undersecretary Rowena Guevara, bagamat hindi aabot ngayong tag-init, maraming bagong planta ang magbubukas ngayong taon na may kapasidad na mahigit 4,000 megawatts. Dahil dito kampante sa Secretary Lotilla na hindi na mauulit ang serye ng red at yellow alert status sa 2025. Arangkada Balita.
Liwanag ng Energy Regulatory Commission ang 6 na power generating companies sa nangyaring pagpalya ng kanilang mga planta. Maaari ring mabigyan ng show cause order ang mga naturang kumpanya hinggil sa naturang issue. Ayon sa ERC, tumaas ang presyo ng kuryente sa WESM o ang wholesale electricity spot market nang numipis ang power reserve. Batay sa datos ng WESM, ay umabot sa 47% ang itinaas na porsyento o na presyo mismo ng kuryente sa Luzon noong Abril 15 hanggang 21. Kumpara yan sa karaniwang halaga nito noong Abril 8 hanggang 14. Ay habang 4% naman ang itinaas na presyo ng kuryente sa Visayas noong Abril 15 hanggang 21 kumpara yan sa halaga nito ng naunang linggo o yung Abril 8 hanggang 14. Arangkada Balita! Samantala, halos 7,200 paaralan sa bansa ang nagpatupad ng alternative delivery mode kahapon, bunsod pa rin ng matinding init ng panahon. Pansamantalang isinagawa ang online synchronous o asynchronous classes gamit ang mga learning modules sa 7,188 na mga paaralan. Nabatid na karamihan sa mga paaralang ito ay nagmula sa Regions 3, 6 at 1. Una nang ibinigay ng Department of Education ng otoridad sa mga school heads na magsuspende ng klase kung nakaaapekto na ang lagay ng panahon sa kakayahan at pagkatuto ng mga estudyante. Arangkada Balita!
Go. Sa nabanggit naman na bilang ay 6 na katao na ang naiulat na nasawi. Bagaman inaalam pa ang ng kagawaran kung may direktang kaugnayan ang pagkamatay ng mga ito sa init ng panahon. Arangkada Balita! May alok na libreng bakuna kontra rabies ang 3 pampublikong ospital sa National Capital Region. Kasunod ito ng pagkamatay ng isang dalagita sa Maynila matapos makagat ng aso. Batay sa ulat, libre ang anti-rabies vaccine sa San Lazaro Hospital sa Maynila, Research Institute for Tropical Medicine sa Muntinlupa at Amang Rodriguez Hospital sa Marikina. Ayon kay Dr. David Suplico, officer in charge ng San Lazaro Medical Services, dumarami ang nakakagat ng hayop tuwing tag-init. Dahil dito ay nagkakaubusan minsan ng bakuna, ngunit kaagad din naman aniyang naibabalik ang stock. Kaugnay nito ay nagpaalala ang medical official sa publiko na maging responsabling pet owners at pabakunahan ang mga alagang hayop. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:18, dako muna natin ang ulat sa labas ng himpilan. Ang agarang paghahanda laban sa inapila ng Agri Sulon. Detalyeng ihatid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Pinaagapan na ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang inaasahang epekto ng La Nina na posibleng tumama sa bansa mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Ito ay sa gitna ng lumulobong pinsala dulot ng El Nino sa sektor ng agrikultura na abot na sa 4 na bilyong piso. Ayon kay Lee, 8 beses nang tumama sa Pilipinas ang El Nino simula 1980. Ngunit tila bagong-bago pa rin ang bansa sa epekto nito. Sa katunayan, ani Lee, sa pag-aaral ng World Bank noong 2019, naglatag ito ng 2 rekomendasyon sa gobyerno upang maibsan ang epekto ng El Nino at La Nina. Ito ay ang kahandaan at katatagan na dapat anyang sundin. Bunsod ito, giit ng kongresista, huwag nang hintayin pang dumating ang susunod na tagtuyot at tumama ang La Nina bago magpatupad ng mga polisiya para protektahan ang mga magsasaka. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impilang Metodong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! At sa oras pong 5:20 ng umaga, muli po tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Most wanted person na aresto ng Navotas PNP sa kasong murder. Detalye po ng balita yan ihahatid ni Mama Beth Samson. Mama Beth, magandang umaga. Good morning! Murder ang krimen na kinasasangkutan ng isang lalaki o isang mangingisda na nasa kote ng Navotas PNP na pinamumunuan ni Police Colonel Mario Cortez. Sa ulat, alas 8:50 gabi nang isilbi ang warrant of arrest sa loob ng BJMP NCR Bicutan, Taguig City ng mga operatiba ng Warrant and Subpoena Section sa akusado ng Navotas PNP NPD. Kinilala naman ni Police Colonel Cortez ang akusado bilang si alias Hogan, 32, mangingisda ng 74 AR Cruz Street, Barangay Calzada o Bagong Calzada, Barangay Tangos, South Navotas City. Ang warrant of arrest ay inisyo ni Honorable Pedro T. Dabo Jr., Judge ng RTC Branch 286 Navotas City noong April 19, 2024 para sa krimen na murder. Walang piyansa naman na inirekomenda ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ito si Metro Patrol Beth Samson para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Mama Beth Samson. Samantala, si Mayor Gatchalian naglabas ng anunsyo sa nararanasang matinding init ng panahon sa bansa. Ating alamin, ito, ihatid yan ni Danny Cruz dyan sa Malabon. Danny? Naglabas na ng opisyal na anunsyo si Mayor Wes Gatchalian bilang pag-iingat sa patuloy na nanaranansang mainit na panahon sa bansa. Ayon sa alkalde ng lungsod sa pagpupulong na kanilang isinagawa, kasama ang DepEd at iba't mang sangay ng pamahalang lungsod ng Valenzuela, na pagkasunduan nila na magpatupad ng adjusted class schedule simula April 29, 2024 hanggang matapos ang school year. Ito ay rekomendasyon ng LDRRMC, School Division Office of ng Valenzuela, BALAPSA, SPTA at mga pamunuan ng PBL at BALTEC
Sinabi ni Mayor Gatchalian sa ipinasang class suspension ordinance taong 2022, nakasaad dito na hindi kailangan maghintay ng anusyo sa pamahalang lungsod kung masama ang panahon gaya ng bagyo, baha at lindol na nasa ordinansa. Ngayon anya idadagdag na nila ang heat index na kung pumalo ito sa 42 degrees Celsius ayon sa Pag-asa, automatic na daw na magiging asynchronous ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Valenzuela. Ayon po sa forecast po ng Pag-asa, mukhang mas gagrabe pa ang init po na nararanasan po natin. Kaya po kasama natin ang DepEd Valenzuela, ang SPTA, ang ValApsa, ang PLV at Valtech, ang ating City LDRRMC at ang ating City Health. Kami po ay nagpulong at ito po ang naging desisyon ng ating mga stakeholders. Para po sa ating private at public schools, mula po kinder hanggang grade 12, magiging 2 days na lang po ang face-to-face classes natin sa umaga. Mula po 6 a.m. hanggang 10 a.m. na lamang po. Ang tatlong araw naman po ay magiging asynchronous. Ganun pa man din po, dalawa po ang grupo nating i-divide. Ang group A po ay Wednesday, Thursday, Friday. Ang group B naman po ay Monday, Tuesday, Friday. Ako sa ating private schools naman, kinder to grade 12, 2 days po ang face-to-face nila, Monday to Tuesday, from 6 o'clock to 10 o'clock a.m., 3 days asynchronous or online, Wednesday to Friday. Para naman po sa ating mga estudyante na nag-aaral po sa PLV at sa Valtech at sa mga natin at colleges, no? Minarapat ko po na iiwan na lang po ang desisyon sa inyong school administrators at ay balita na lang po tayo sa ating universidad. Ni Mayor Wes Gatchalian. Si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Danny Cruz mula dyan sa Kamanaba. Samantala sa pagpapatuloy ng ating mga balita, aabot sa 2.4 bilyon ng mga empleyado sa buong mundo ang nakararanas ng matinding init ng panahon habang nagtatrabaho. Batay ito sa pag-aaral ng International Labor Organization kung saan maaaring magkaroon ng mga manggagawa ng mga sakit. Kabilang sa mga karamdamang maaaring maranasan ng mga empleyado ang skin cancer at respiratory diseases. Paliwanag ni Cerilyn Pastolero, ILO Project Manager of the Improved Workers' Rights in Rural Sectors, dapat seryosohin ang risk and hazard assessment ng mga employer at manggagawa dahil kinakailangan ng naturang alituntunin na sundin sa ilalim ng mga kasalukuyang batas. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:25, magbabalik ang Arangkada Balita. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:31, nagbabalik ang Arangkada Balita sa ngalan pa rin ni Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Kami po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. At ako po si Laika Cueva. Arangkada Balita! Oy, kaugnay ho sa napakainit na panahon na nararanasan natin, partikular sa ibang bahagi ng bansa, sa mga rehiyon, partikular sa Pili, Camarines Sur. Ating ang alamin ang lagay ng panahon kung kamusta nawa at kung kailan tatagal itong heat index na nararanasan sa bansa. Andyan ho si Pag-asa Weather Specialist, ito si Dana Villamil. Dana, magandang umaga ng Pag-asa Weather Bureau. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay dito sa DWIZ. Wala pa rin tayong binabantayan na low pressure area sa mga ng panahon na maaaring maka-apekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Easterlies pa rin o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko ang nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. And for the hours, makakaranas pa rin tayo ng mainit at malinsangang panahon dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng ating kapuluan. Asan pa rin pero natin yung mga tsansa ng pulu-pulong pag-ulan na may pagkulong at pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms. Temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng maglaro mula 28 to 37 degrees Celsius. 18 to 26 degrees naman dito sa Baguio City at 27 to 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan naman nating karagatan, wala pa rin tayong gale warning na nakataas sa anumang baypay na ating kapuluan at banayad hanggang sa tamtamang pag-alo na ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan naman po ang latest. Dan? Yes po. Dan, kanina nabanggit mo yung easterlies.
At may ilang lugar na nakaranas kagabi ng pag-ulan. Mahigit 20 hanggang 30 minuto ata. Ano ito, nagsagawa ho ba tayo ng cloud seeding o dahil to sa easterlies? Linawin lamang ho natin kasi medyo tayo Opo, so concerned tayo sa panahon. Opo, yung mga pagulan pong nangyari kahapon, wala pong kinalaman yung cloud seeding. Okay. Normal pong mga pagulan na ito na dulot ng tinatawag nating thunderstorms. So mapapansin po natin, kadalasan po nangyayari ito, madalas sa hapon hanggang sa gabi. So asahan na po natin na sa pagtatapos ng buwan na ito hanggang sa next month, inasahan na po natin na mas unti-unti nang dadalas yung mga pagulan na tulad ng naranasan natin kahapon. Okay. Sir Dan, Yes magandang po. umaga po. Yes po, Ayan. good morning po. Since pabago-bago nga po ang panahon, mga hanggang kailan po kaya natin mararanasan yung heat index na talagang dangerous level na kumbaga, kung maituturing, sir? Well, yung usually naman po sa first half of May, so at least for the next 2 to 3 weeks, mararanasan pa rin po natin yung mainit at malinsangang panahon. So, pag mainit at malinsangan, usually po nagre-result yan sa mas mataas na heat index. Well, kung patapos na po kasi yung buwan ng Mayo, mas dumadalas na po yung mga pag-ulan. And pagsapit naman ng buwan ng June, usually dyan na po nagsisimula yung tinatawag nating rainy season o yung pag-iral naman po ng hangin habagat. So, in general po, for the weeks, asan pa rin po natin itong mataas na heat index sa ilang lugar po ng ating bansa. Sir Dana, ito para malinaw sa lahat, particular sa mga viewers natin, ano ba ang ibig sabihin itong heat index na naitatala natin? Kasi karaniwan, iba ang naiintindihan nila kapag heat index ang idineklara ng Pag-asa. Magkaiba kasi ang nararamdaman ng ating katawan at nararamdaman sa labas ng mismo ng bahay. Pakilinaw nga ho, Sir Dan. Opo. So yung heat index po, yung Tagalog, yung translation ng Tagalog ay yung tinatawag nating damang init. So ito po yung kombinasyon ng ating temperatura at ng tinatawag nating humidity o yung kung halumigmig. Ito yung measurement po ito kung gaano karami yung tubig sa ating hangin. So usually po pag mataas po yung temperatura at mataas po yung humidity, nagre-result po ito sa mas mataas na heat index. So ito po yung sinasabi natin alinsangan, yung parang nararamdaman natin na sobrang basa ng hangin na hindi na tayo natutuyan ng pawis. So pag pinagsama po yung mataas na temperature at mataas pong relative humidity, ayun po, in general po mas mataas po ang heat index na ating naitatala. Ayun po, so yung damang init, kumbaga mas mataas po yun in general sa temperature po na nare-record natin. Sir, yung El Nino po, mga hanggang kailan pa po ito mararanasan ng ating mga kababayan, sir? Well, starting next month po, pabalik na po tayo sa tinatawag nating neutral conditions. So, hindi po El Nino, hindi La Nina. Kumbaga yung neutral conditions po, so back to normal rainfall na po yung inasahan natin. So, inasa na rin po natin na dahil sa pagtatapos ng El Nino, unti-unti na pong dadalas yung mga pagulan na ating mararanasan sa malaking bahagi po nating bansa. Okay, maraming salamat, Sir Dan Villamiel, Pag-asa weather forecaster. At maraming salamat sa pagbibigay ng oras, Sir Dan. Sa oras na alas 5:36, nandiyan na ba? Nasa linya na ho. Ang National President ng Piston, si Camo Di Floranda. Camo Di, hindi ko alam kung maganda to para sa kanila. Magandang No? umaga. Camo Di, kamusta ho? Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Oo, Camo Di, maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa aming programa. Opo. Kamusta na ho dahil April 30 ho magtatapos ang franchise consolidation. Kamusta na ho ang lagay ng mga tsuper ngayon? Sa ngayon ay siyempre nandun po yung pangamba talaga ng mga operator at ng mga driver na kung saan nga ay deadline ng April 30 na sinasabi nga ng DOTR at ng LTFRB na mismo ni BM ay wala ng extension at hindi na tayo papayagan na makapagserbisyo at makapaghanap buhay sa ating mga mamamayan. Pero nakapag-usap na ba o nagkaroon na ba kayo ng pagpupulong kasama ang LTFRB regarding dito sa inyong kahilingan o itong mismong panawagan ninyo? Nagpatawag po sila na monitor po natin, nagpatawag sila ng meeting noong nakaraang linggo pero hindi po tayo inimbitahan yung Piston at saka Manobela na kung saan ang inimbita po nila
ay yung iba pong mga federation, hindi po tayo kasama. Pero si Pangulo ho, nakausap nyo na rin ho ba regarding dito sa inyong ano? Wala po. Wala pong patawag si BBM sa atin. May magkakaroon ho kayo ng tigil pasada kamo di, tama ho ba? Ngayong bago matapos po itong April, ay magkakaroon pa tayo ng nationwide na pagkilos. Kaunay nga dito sa pag-condemn dito sa deadline ng franchising consolidation. Ang sa atin naman ay ang ano nga natin ay dapat ito ay masusunod pag-aralan pa rin ng DOTR at ng LTFRB, lalo mismo si BBM na kung saan nga ay hindi lamang ang epekto nito sa mga operator driver kundi mismo sa ating ekonomiya at sa ating mga mamamayan sa panahon na hindi na tayo pinayagan ng mga pagserbisyo. Ilang miyembro ho kamo di ang makikiisa dito sa tigil pasada? Sa bahagi po natin ay nasa 100,000 po yung ating sa buong bansa at siyempre iba pa po yung kasama yung iba't ibang mga local association na membro ng iba't ibang mga federation at kasama dito yung Manobela. Ayan, hello po kamo di. Opo. Ilang araw po itong itatakdang tigil pasada ng piston? Bali 2 days po at lalahog din tayo sa darating Mayo 1 sa pandaigdigang araw ng mga manggagawa. Okay, paano ho ngayon yan, kamo di? Dahil sa Mayo 1 na sila magsisimula ng paghuli dito sa mga pumapasada na lalo na yung mga hindi nagpasa ng aplikasyon na kamo di. Ano ho ang reaksyon nyo regarding dito? Kung tinignan po natin ay batay doon sa hearing sa Kongreso noong February 24, ay malinaw yung sinasabi ng mga congressman na walang karapatan ng LTFRB at DOTR na tayo ay tanggalan ng prangkisa sapagkat ang prangkisa po ng ating public transport, hindi lamang sa jeep, ang nagkaloob po nito ay ang Kongreso at ang Senado. Kaya't Kongreso at Senado lamang yung may karapatan bumawi ng ating prangkisa sa pamamagitan ng pag-amyenda sa provision sa ilalim ng Republic Act 4136. Hanggat hindi na-amyendahan yung franchise, yung prangkisa sa ilalim ng batas, ay hindi pwedeng bawiin ng LTFRB sa mga operator. Kaya kung susapin po ng legal, ay meron pong karapatan ang ating mga operator na mga pagserbisyo at mga paghanap buhay kahit tapos na yung deadline ng consolidation. Kamo di, may ilan po tayong private sector na nag-o-offer ng mas mababang halaga ng modernized jeepney. Any progress po tungkol dito? Actually kasi meron din niyang partner may coordination din sa mga LGU kamo di. Meron ba tayong dito nakipag-ugnayan ho ba kayo sa mga LGU din? Ang lumalabas po ngayon yung Francisco Motor at saka yung Saraw. Siya yung lumalabas dahil siya yung dumadal sa mga hearing sa Kongreso. Pero pag tinignan po natin, marami naman talagang mga lokal na pwedeng kausapin. Halimbawa yung Skipper Motor, yung sa Batangas, yung LGS, yung Malagueña, yung mga Hataw. Pero sa ngayon ay hindi pa rin malinaw kung sino yung iano ng DOTR ng LTFRB. Kasi kailangan na credit po siya ng LTFRB ng DOTR yung mga lokal na gumagawa. Okay, may isa pang katanungan na itong aking partner, Yes. Kamodi. Ito naman po ay bunga lamang, sabi nga, ng malikot na isipan. Ang sabi po kasi ng DOJ ay dapat sampahan ng kaso. Ito po ay sa inyo pong kasamahan naman nasa transport sector din po na si Mar Valbuena. Actually, Kamodi, alam ko sinampahan na mismo ng QCPD. At ano ho ang reaksyon nyo kaugnay dito? Ang pagkaalam ko po yung kaso ay ito yung sinampang kaso ni Secretary Jim Bautista at saka ni Chairman Gladys kay Mr. Mar Valbuena. Kaugnay ito dun sa blower, yung isang dating staff ng LTFRB na inanuhan ni Kamar
Okay. Parang yun po yung pagkakaalam ko na kaso. Hindi po dahil sa tigil pasada itong sinampang kaso. Opo, isang araw naman ay kausap po natin si Mr. Mal Balbuena. Okay. At nasabi nga po niya yun na may kaso nga, pero yung kaso, yung kaugnay dun sa whistleblower na yung sinamba nga po ni Secretary Jim Bautista. So ibig sabihin hindi madadamay yung iba pang nakiisa sa kilos protesta. Well, Opo, kasi kung titingnan po natin, yung mga pagkilos naman natin, ay sinusuhayan mismo ng ating saligang batas. Kasi sa ilalim naman ng saligang batas, sa ilalim ng provision ng ating batas, ay sa ilalim po ng sa pinong karapatan na mag-set ng mga pagkilos basta hindi nagkukus ng damage sa mga mamamayan. Pero etong tigil pasada na isasagawa, Kamodi, kahit tapos na ba ang franchise consolidation, patuloy pa rin kayong mananawagan sa pamahalaan at patuloy kayong hihiling na magkaroon pa ng pagsasaayos sa sektor ng transportasyon. Tayo naman ay patuloy tayong naninindigan na sana ay masusi pang pag-aralan ng gobyerno itong usapin ng PUBMP. Sapagkat kung titingnan po natin, bati mismo sa datos ng LTIP at ng DOTR, ay halos na ngayon ay nasa 9,813 pa lamang yung mga modern na tumatakbo sa buong bansa ay ikumpara doon sa 165,000 na mga traditional jeepney. Kaya halimbawa, dito po sa National Capital Region, ang National Capital Region po ay mayroong 362 na ruta. Base din sa datos ng LTFRB, yung mga modern ay tumatakbo sa 37 na ruta lamang. Kaya ibig sabihin yan, majority pa rin ang mga ruta sa National Capital Region. Ang tumatakbo po yung mga traditional jeepney. Kaya pag bigla mong tinanggal yung mga jeep sa mga ruta, ano po yung mangyayari sa mga mamamayan? Kaya sinasabi nga po natin na dapat ito ay masusing pag-aralan pa ng gobyerno sapagkat ang epekto po nito ay hindi lamang sa sektor ng ating public transport, kundi ang epekto po nito ay mismo sa ating ekonomiya sapagkat sasakay yung ating mga ordinaryong mga manggagawa, sasakay yung ating mga mamamayan. Kaya kapag walang masakyan, yung ating mga mamamayan, ang direct effect po niyan ay pagbalusok ng ating pang-ekonomiya, ng ekonomiya ng ating bansa. Bilang panghuli na lang po, Kamodi, ano pa po yung mga karagdagan ninyong panawagan sa pamahalaan, sa commuter at iba pa pong bahagi ng sektor ng transportasyon? Nasa inyo po ang At tayo pagkakataon. po ay nananawagan, lalo na sa taas-taasang hukuman, na sana ay makapaglabas po sila ng PRO batay doon sa epinal natin ng December 20 and 29 at sana ay makita nila yung kahalagahan ng serbisyo ng ating mga jeepney, ng ating mga operator. At din, nananawagan tayo kay BBM na hinahamon namin siya mula sa kanyang sinasabi na sa panahon ng kampanya. Ang sabi niya ay hindi siya papayag na mawala yung ating mga traditional jeepney. Ito ay historical kasi isahin ng ating bansa. Deklarado noong 1969 sa pambansang public transport dito sa ating bansa na pinirmahan mismo ni Ferdinand Marcos. Kaya tayo nananawagan, sana makita ni BBM yung kahalagahan ng ating ng ating mga jeepney. At din, nananawagan po tayo sa ating mga commuters, sa ating mga mamamayan, ng ang laban po ng mga driver ay hindi lamang sa interest ng mga driver at mga operator, kundi ito ay laban para sa isang mas maayos at mamurang serbisyo para sa taong bayan. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat, Kamodi Floranda, ang Salamat presidente ho ng Piston. Sa oras na alas 5:47, magbabalik ko ang Arangkada Balita. Arangkada Balita! At sa oras pong 5:52 ng umaga, sa ngalan po muli ni Drew Nasino at Judith Estrada Larino, ako po si Laika Cuevas. At ako naman si Jelly Mendez. Arangkada Balita! At muli po tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan.
PBBM galit na galit sa mga nangyayaring online child abuse cases sa bansa. Detalye ng balitang yan ihahatid ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Galit na galit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nagaganap na pang-abusong sexual online sa mga bata. Ito ang ibinahagi ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano sa gitna ng direktiba ng Pangulo na paigtingin pa ang kampanya laban sa nasa likod ng mga nasabing krimen. Nababala daw ang Pangulo lalo't ang nasabing klase ng krimen ay karaniwang nasa likod ay ang sariling pamilya pa ng biktima. Anya, nais ng Pangulo na maging legacy ng kanyang administrasyon na tuluyan na masugpo ang anumang kaso ng pang-abuso kontra sa mga bata. Wala rin daw sa kultura ng mga Pilipino ang gantong uri ng mga gawain na binansagan daw ng Pangulo na un-Filipino-like. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Maraming salamat, Patrol 13, Gilbert Perdes. Samantala dako natin ang ulat sa lalawigan. Ang cannabis oil nasamsam sa dalawang estudyante. Ating alamin ni Ate Dian ni Ronald Idol Domingo dyan sa Ilocos Norte. Idol, na ibagabigat. Naibagabigat, naaresto ang dalawang estudyante na nakalista bilang high-value individual sa isinagawang bypass operation ng Abulog Police Station sa barangay Kalugsur, Abulog, Cagayan. Naresto ang suspect na sina alias Binmar, 20 years old, binata, at residente ng Abulog, Cagayan, kasama si alias Umar, 23 years old, residente ng Luna, Apayao, kapwa mga estudyante. Natakip ang mga ito pagkatapos na magbenta ng cannabis oil o marijuana oil sa isang pulis na nagpanggap na buyer. Nakumpiska sa dalawang binata ang 2 piraso ng transparent containers na naglalaman ng cannabis oil, 3 vape, kung saan isa dito ay naglalaman ng cannabis oil kasama ang isang cellphone, isang maliit na coin purse na may lamang 720 pesos student ID at ang ginamit na motorsiklo sa kanilang transaksyon. Ang mga kumpiskang kontrabando ay tinatayang nasa 25 ml ng cannabis oil. Ang naganap na bypass operation ay kinoordina ng PNP Abulog sa Philippine Drug Enforcement Agency kung saan tinanguhan ito ng kahalili ng hepe na si Police Captain John Torrio sa pamuno ng hepe na si Police Major Antonio Palatao. Sinaksihan din ng mga halal na opisyal sa barangay at kinatawan ng Department of Justice ang pagsamsam sa mga ebidensya. Sa ngayon, ang mga suspect ay nasa pansamanalang kustodya ng PNP Abulog at nakaharap sa kasong may paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Maraming salamat, Ronald Domingo. Samantala mula po dyan sa Ilocos Norte, dumako naman po tayo dyan sa Calabarzon. Dating trabahador sa hardware, sospek sa pagpatay sa mag-asawa sa Cavite. Detalye ng balitang yan ihahatid ni Arman Cambe. Dating trabahador sa construction business na mag-asawang negosyante ang sinasabing bumaril at pumatay sa mga biktima sa naganap na pang-hold up noong Martes na madaling araw sa barangay Molino 3, Bacoor City, Cavite. Ito lumalabas sa investigasyon ng Bacoor City Police base sa deskripsyon na ibinigay ng mga nasaksi sa krimen. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Paulo Caracedo, Bacoor Police Chief, pansamantala nila itinago sa pangalan Brandon suspect dahil sa patuloy na operasyon at pagsampa ng kasong robbery with homicide sa provincial prosecutor. Matatanda na hinold up at binaril ng suspects na Ray Gonzales at asawa nitong si LB Casino kung saan kinuha pa ang bag na naglalaman ng 40,000 piso. Ayon sa pulisya, paghihiganti umano ang motibo ng suspect dahil tinanggal ito sa kanyang trabaho ng mga nasabing negosyante. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa impila may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 30 katao na ang naitalang namatay sa heat stroke sa Thailand ngayong taon. Ayon sa Thai Health Ministry, malaking bilang ito kumpara sa 37
naiulat na nasawi noong 2023. Nabatid na sa nakalipas na 2 araw ay pumalo sa 40.1 degrees Celsius ang temperatura sa Bangkok. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Eto naman, dream come true para kay Filipino gymnast Alea Finegan ang maging kinatawan ng Pilipinas. Sa isang panayam may inalala ng Filipino-American ang pagkakapanalo ng gintong medalya sa 31st Southeast Asian Games sa Vietnam. Walaan niya siyang ibang magawa kundi maging emosyonal habang nakatayo sa podium at pinapanood na iangat ang watawat ng Pilipinas habang pinapatugtog ang lupang hinirang. Sa ngayon ay kabilang si Finegan sa mga Filipino athletes na sasabak sa 2024 Paris Olympics kasama ang iba pang gymnast na sina Levi Rovivar at Carlos Yulo. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Ang latest sa showbiz dahil 17 is indeed right here. Dahil 4 na music video lang ang nakatakdang ilabas ng 4K pop group para sa kanilang most awaited comeback. Sa anunsyo ng Pledis Entertainment, unang i-release ang MV ng title track na Maestro sa Lunes at susundan niya ng unit songs na Lalali, Spell at ang Cheers to Youth mula sa hip-hop, performance at vocal unit sa mga susunod na linggo. Ang 13-member K-pop group ang kauna-unahang nag-solo concert sa Philippine Sports Stadium bilang bahagi yan ng kanilang follow tour na dinaluhan ng libu-libong Philo Carats noong January 13 at 14. Arangkada Balita! Sa orason, alas 5 o alas 6 na nga. Abangan nyo ho ang susunod na programa. Maraming salamat sa umagapay sa aming himpilan. At syempre sa pangunguna ng ama ng aming himpilan, si Boss Edgar A. Cabangon, sa aming CA, Writers and Tech Engineers. Maraming salamat. At susunod na ho ang programa ang Usapang Tol kasama si Senator Tolentino at Cecil Villarosa. Muli, ang Balitang Bayan, actually hindi Balitang Bayan. Arangkada Balita. Sa ngalan ho ng Arangkada Balita si Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Kami po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Laika Cuevas po. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWI Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang mosa. Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.